Hindi lahat ng naaabuso ay nakakabangon. Hindi lahat ng pang-aabuso ay nakakalimutan pagdating ng panahon. Lalo na kung ang pang-aabusong ito ay nangyari mismo sa loob ng inyong tahanan. At ang umabuso ay ang mismong mga tao na inaasahan mong poprotekta sa iyo. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Kathy, 35 years old at nag-iisa sa buhay. Mama Mia, sa totoo lang ay nagdadalawang isip ako kung ipapadala ko ba sa inyo itong sulat ko. Hindi kasi maganda ang naging karanasan ko sa buhay, pero sumagi sa isip ko na baka sa pamamagitan nito ay tuluyan ko nang matanggap ang aking madilim na nakaraan upang maharap ko na ng buong tapang ang aking kasalukuyan. Mama Mia, isa akong bunga ng pagkakamali. Hindi ako plinano o ginusto man lang ng mga magulang ko. Kaya ako nasabing isa akong pagkakamali, yun ay dahil isang kabit lang ang nanay ko. Nakakahiyaman pong aminin pero yun ang totoo, Mama Mia. Ang kwento sa akin noon ng lola ko ay nakilala daw ni nanay ang tatay ko dahil sa isang common friend. Hindi daw nito sinabi na may asawa na pala si tatay. Ang alam lang ni nanay noon ay nandun sa lugar nila si tatay dahil sa trabaho nito. Maganda ang nanay ko, Mama Mia. Kaya naman hindi nakataka-taka na ma-in love sa kanya si tatay. Masugid siyang niligawan ng tatay ko hanggang sa sinagot na niya ito. At hindi nga nagtagal ay nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Mama Mia, mag-aanim na buwan na raw ang tiyan ng nanay ko noon nung dumating sa kanya ang totoong balita na may asawa na pala ang tatay ko. Pero dahil sa sobrang kahirapan ay pinili pa rin ni nanay na manatili bilang kabit ni tatay. Hanggang sa dumating na nga ang araw na lubos na kinatatakutan ng nanay ko. Sinugod siya ng legal na asawa ni tatay. Pinahiya daw siya at sinaktan siya ng asawa ni tatay. Pero ang mas nakakasakit raw sa kanya, Mama Mia, ay nung hindi man lang siya nagawang ipagtanggol ng tatay ko. Nung pinapili daw si tatay ng asawa nito, ay pinili niyang iwanan kami ng nanay ko, Mama Mia. Sa totoo lang, ay hindi ko maalala ang pagmumukha ng tatay ko. Wala din pong naiwan na litrato dahil nung iwan niya daw kami, ay sinunog raw lahat ni nanay ang mga bagay na nakakapagpaalala sa kanya tungkol kay tatay. Ako lang ang kanyang itinira, Mama Mia. At dahil napapabalita na sa lugar namin ang pagiging isang kabit ng nanay ko, ay nagpasya raw sila noon na lisanin na ang kanilang lugar. Napadpad sila sa Cebu, Mama Mia. Dito na rin ako sa Cebu lumaki at nagkaisip. At dito na din nakilala ni nanay ang kanyang napangasawa na itago na lang natin sa pangalang Tatay Berto. Si Tatay Berto, Mama Mia, ay may negosyong kainan. Magkatuwang silang dalawa ni nanay sa pag-aasikaso nito. Mabait naman si Tatay Berto. Sa katunayan, Mama Mia, ay siya na ang nagpaaral sa akin at ibinigay pa niya sa akin ang apelyido niya. Yun nga lang, Mama Mia, ay hindi talaga maiiwasan na kapag nalalasing si Tatay Berto ay nag-iiba ang kanyang ugali. Mama Mia, ilang beses kong nasaksihan ang pananakit ni Tatay Berto sa nanay ko. Pero nagsusorry din naman ito kaagad kapag nahimasmasan na kinabukasan. Sa tuwing nakikita ni nanay noon na umiiyak ako dahil sa pananakit ni Tatay Berto sa kanya, ay lagi niya na lang sinasabi sa akin na okay lang si nanay, anak.
Hindi naman yun sinasadya ng Tatay Berto mo. Lasing lang siya at hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Mama Mia, yan ang paulit-ulit na sinasabi sa akin ni nanay. Kahit na nga nung pati na ako ay sinasaktan na rin ni Tatay Berto. Sa mura kong edad noon ay naranasan ko na lahat ng klase ng pamalo. At sa tuwing nagsusumbong ako kay nanay, ay lagi na lang niyang pinagtatakpan si Tatay Berto. Mama Mia, ang pakiramdam ko noon bilang isang bata ay parang walang nagmamahal sa akin. Parang mas mahal ni nanay si Tatay Berto kaysa sa akin. Hindi ko naintindihan noon, Mama Mia, na ginagawa yun ni nanay para wag kaming magutom at para makapag-aral ako. Ang nasa isip ko lang noon ay mas importante kay nanay ang approval ni Tatay Berto kesa sa sarili kong kaligtasan. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay wala akong kakampi nung mga panahon na yon. Hindi kasi namin kasama si Lola sa bahay at wala din namang pakialam ang mga kapitbahay namin dahil kahit naririnig na nila yung iyak ko noon, ay umaarte sila na para bang wala silang naririnig. Mama Mia, ang mas masahol pa ay hindi pa nakontento si Tatay Berto sa pananakit sa akin ng pisikal. Dahil nung minsang umuwi siyang lango na lango sa alak, ay nagawa niya akong abusuhin, Mama Mia. Pinigilan siya ni nanay, pero dahil mas malakas siya, kaya isang suntok lang niya ay hindi na nakabangon ang nanay ko. Mama Mia, hindi ko aakalain na ang Tatay Berto ko, ang itinuring kong ama buong buhay ko, ang taong iniisip ko na magpoprotekta sa akin, ay siya ring palang tao na sisira sa pagkatao at kinabukasan ko. 14 anyos lang ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Hindi ko malilimutan ang gabing yon na siyang sumira ng pagkatao at buhay ko. Ang gabing binaboy ako ni Tatay Berto. Alam mo ba ang mas masakit, Mama Mia? Dahil kahit ganun ang ginawa niya sa akin, ay nakuha pa rin siyang patawarin ng nanay ko. Mama Mia, pagkatapos ng nangyari kinabukasan, ay kinausap nila akong dalawa ni nanay. Nangako si Tatay Berto na hindi na daw mauulit yung nagawa niya sa akin nung gabi. At hindi na daw ito iinom. Pero ang pangakong yun, Mama Mia, ay paulit-ulit lang na napapako. Dahil naulit pa ang pang-aabuso niya sa akin. Katulad ng unang beses, ay kinausap rin ako ulit ni nanay na wag raw magsumbong sa mga pulis o kahit kanino. Dahil kapag daw mawala si Tatay Berto, ay hindi niya raw kakayanin pang mabuhay. Mamamatay raw siya, Mama Mia, kung mawala sa buhay niya si Tatay Berto. Mama Mia, may 3 pa lang anak, sina nanay at Tatay Berto. Sabi niya, hindi na daw niya kayang palakihin at alagaan ang mga ito kapag nakulong si Tatay Berto. Sa sobrang galit na nararamdaman ko noon, Mama Mia, dahil ang taong akala ko ay magiging kakampi ko habang buhay, ay pumayag lang na maabuso ako ng kaniyang asawa. Mama Mia, hindi ko nakakayanin kung mauulit pang pang-aabuso ni Tatay Berto sa akin. Kaya naman sa edad kong 15 anyos ay nagdesisyon akong lumayas sa amin. Hindi ko alam kung paano ko bubuhayin noon ang sarili ko, Mama Mia. Basta ang alam ko lang ay kailangan kong iligtas ang sarili ko mula sa kamay ng amain ko. Mama Mia, upang kahit papaano ay may magagamit akong pera sa paglalayas ko, ay nagawa kong nakawan si Tatay Berto. Hindi na din ako pumapasok noon sa paaralan upang hindi nila ako masundan kung nasaan ako. Nagpakalayo-layo ako sa kanila, Mama Mia.
Sumama ako sa kaibigan ko nung umuwi ito sa probinsya nila. Mama Mia, dahil bata lang ako noon ay hindi ako kaagad nakahanap ng trabaho. Mabuti na nga lang at napakiusapan ko ang isang kainan na tanggapin ako bilang tagahugas ng plato. Ang kapalit noon, Mama Mia, ay libre kong paninirahan sa kanila at libreng pagkain. Mama Mia, mag-iisang buwan din bago ako naka-adjust sa lugar na yon. Akala ko dahil nakalayo na ako kay Tatay Berto ay magiging malaya na ako. Pero nagkamali ako, Mama Mia. Nakawala nga ako sa demonyo kong amain, pero may pumalit naman. Mama Mia, mag-aanim na buwan ako sa pagsisilbi sa kainan na yon nung inabuso ako ng anak nung may-ari ng pinagtatrabahuan ko. Minsan ay sinubukan ko pong magsumbong at nakiusap sa akin ang ina nito, Mama Mia, na itago ko na lang daw ang nangyari dahil ayaw daw niya na makulong ang kanyang anak. Maaawa daw ako sa anak niya na may mga pangarap pa sa buhay. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit, pero nagaya ako ng nanay ko. Pinatawad ko ang lalaking ng abuso at bumaboy sa katawan ko. At dahil sa nangyari, Mama Mia, ay pinabayaan ko na lang din na ilang ulit pa akong inabuso nito. Isinumpa ko ang mundo dahil sa kamalasan na dala nito sa buhay ko. Hindi ko alam, Mama Mia, kung ano ang naging kasalanan ko. Oo, may kasalanan ng mga magulang ko dahil kabit ng tatay ko ang nanay ko. Pero hindi naman siguro fair, Mama Mia, na ako ang magbayad sa mga pagkakasala nilang dalawa. Mama Mia, yung paminsan-minsang pang-aabuso sa akin ng anak ng amo ko ay naging madalas na. Sa tingin ko nga ay hindi na rin pang-aabuso ang tawag doon dahil hindi na rin ako tumututol. Siguro nakasanayan ko na yun, Mama Mia. Hanggang sa ako na mismo ang naghahanap ng lalaking makakatalik ko. Oo, Mama Mia. Sa palagay ko ay naging isa akong sex addict. Hindi lang isang lalaki kundi marami silang hinahayaan kong gumamit sa katawan ko. Hindi lang mga single na lalaki, kundi pati yung mga may asawa at may commitment na sa iba ay kinakalantari ko na rin. Ewan ko ba, Mama Mia, pero lahat sila ay hindi naman nakakapagbigay ng satisfaction sa akin. Parang may hinahanap ako na hindi ko maintindihan. Kaya naman yung hinahanap ko na yun ay umaasa ako na matagpuan ko sa isa sa mga lalaking nakakatalik ko. Kaya ipinagpatuloy ko ang pakikipagtalik sa iba't ibang lalaki. Mama Mia, umabot na sa punto na bigla-bigla na lang may nangaaway sa akin dahil isa raw akong haliparot at mga agaw na babae. Hindi ko naman sila pinapatulan dahil hindi naman yun totoo. Hindi totoo na inaagaw ko ang mga lalaki nila dahil hanggang sex lang naman kami nung mga lalaking pinapatulan ko at walang relasyon na namamagitan sa amin. Sa totoo lang, Mama Mia, ay hindi ko na nga maalala ang mga pangalan nung mga lalaking nakakasiping ko. Ipinagkibit balikat ko na lang ang mga naririnig kong usapan patungkol sa akin. Sa isip ko noon, Mama Mia, hindi naman totoo yung sinasabi nilang bayaran akong babae. Dahil wala namang involved na pera sa ginagawa namin. Basta ang gusto ko lang ay mapagbigyan ng init ng aking katawan. Mama Mia, hindi ko alam kung maiintindihan mo. Pero nung mga panahon na yun ay para akong mababaliw kapag wala akong katalik. Sa totoo lang, Mama Mia, ay may kaibigan ako na nagsabi sa akin na bakit hindi ko daw sumubok na humingi ng tulong sa mga organizations na gumagabay sa mga rape victims na katulad ko. Ang sabi pa nga nito ay sakit na itong nararamdaman ko. Dala na ito ng mga pang-aabuso sa akin ng ilang taon.
Alam ko Mama Mia na may punto naman ang kaibigan ko. Pero nasa point pa kasi ako noon ng buhay na kahit kakilala ko pa lang sa isang lalaki ay bigla-bigla na lang nagre-react ang katawan ko. Bigla-bigla ko na lang naiisip kung paano kaya ang lalaking ito sa kama. At kapag hindi ko ito nakasiping ay magsisimulang mapanaginipan ko na ito gabi-gabi. Sa panaginip ko ay doon nangyayari ang kahalayang inaasam kong ginagawa namin nung lalaking yon. Hindi ko nga alam kung anong itatawag ko sa sarili ko Mama Mia. Siguro tawagin niyo akong haliparot, malandi, makate. Pero yun talaga ang nararamdaman ko nung mga panahon na yon. Yun ang nagbibigay ng panandaliang saya sa akin. Mama Mia, umabot na nga sa kalapit barangay namin ang kakahiyang ginagawa ko. Madami ding mga babae ang nagre-report sa akin sa barangay kaya minabuti ko na lang na umalis sa lugar na yon. Sa pangalawang pagkakataon Mama Mia ay lumipat na naman ako. Umaasa ako na sa bagong lugar ay mababago din ang kapalaran ko. Umaasa ako na maybe sa pagkakataong ito ay makuha ko ng tunay na kapayapaan at kaligayahang hinahanap ko. At sana Mama Mia, sa bagong lugar na ito ay mahahanap ko na rin ang totoong taong magmamahal sa akin. Oo Mama Mia, hinahanap ng katawan ko ang sex. Pero umaasa din naman ako na matitigil yon. Maniwala kayo't sa hindi Mama Mia, pero ilang beses ko namang sinubukan na pigilan ang sarili ko. Pinaniwala ko ang aking sarili Mama Mia na kapag nahanap ko na ang taong magmamahal at tatanggap sa akin ng buong buo, ay mawawala na rin ang sakit ko. Mawawala na din itong maling pagnanasa ko sa kahit na sinong lalaki. Mama Mia, pumunta ako sa Iloilo, dala ang determinasyon na baguhin ang sarili ko. Naghanap ako ng trabaho at bahay na matutuluyan. Sa awa ng Diyos ay nakahanap din naman ako kaagad. Nung nagsimula na ako sa aking trabaho Mama Mia, ay sinikap ko talagang umiwas sa mga lalaki upang hindi na umira lang katiko sa katawan. At aaminin ko sa'yo, napakahirap noon para sa akin Mama Mia. Napakahirap magpigil, lalo na sa isang katulad kong nasasanay na sa halos araw-araw na pakikipag-sex. Muntika na nga akong bumigay nung may isang lalaking nagpakilala sa akin. At nung tiningnan ko siya sa kanyang mga mata, ay nakikita ko doon ang pagnanasang maikama niya ako. Mabuti na lang talaga Mama Mia at nung araw na yon ay may usapan na kami ng mga kasamahan ko sa trabaho na gumala. Dasal ko na lang talaga noon ay sana hindi na siya ulit magpakita pa sa akin. Dahil nung oras na nagkadapo ang mga kamay namin, ay nakaramdam ako ng kakaibang init sa aking katawan. Mama Mia, bastos na kung bastos pero naglalaro sa aking isipan ang mga posibleng gagawin naming kahalayan nung unang beses ko pa lang na makilala ang lalaking yon. Mama Mia, upang matigil na ang kahalayan sa aking isipan, ay minabuti ko na lang na ibaling ang aking atensyon sa mga kasamahan ko na kasalukuyang masayang nag-aawitan. Wala silang kaalam-alam sa aking nakaraan at wala rin naman akong balak na ipaalam pa sa kanila. Sawang-sawa na ako na mahusgahan Mama Mia, kaya pinagbutihan ko talaga na makaiwas sa lahat ng mga bagay na magdudulot ng matinding pagnanasa sa akin. Hanggang sa dumating sa buhay ko si Arthur. Si Arthur Mama Mia ay isang empleyado sa building na malapit sa pinagtatrabahuan ko. Unang kita pa lang ay kinuha na niya ang cellphone number ko. Wala naman daw siyang balak na masama. Ang gusto niya lang daw ay makipagkaibigan sa akin. Dahil wala naman akong nararamdamang pagnanasa kay Arthur Mama Mia, ay ibinigay ko sa kanya ang cellphone number ko. Naging magka-textmate kami. Araw-araw na rin siyang pumupunta noon sa pinagtatrabahuan ko
hanggang sa umamin na ito sa tunay niyang pakay sa akin. Gusto niya raw akong ligawan, Mama Mia. At sa pag-aakala ko na si Arthur na ang taong hinihiling ko sa Diyos, ay pinagbigyan ko siya sa hiling niya na manligaw. Hindi nagtagal, Mama Mia, ay sinagot ko na rin si Arthur. Sa totoo lang, Mama Mia, ay napamahal na sa akin si Arthur. Kaya nung niyaya niya akong magpakasal, ay wala akong pag-aatubili na pumayag. Mama Mia, kay Arthur ko na lang din ibinaling ang init ng aking katawan. Sa tuwing nararamdaman ko ang pagnanasa, Mama Mia, ay niyayaya ko siya agad na makipagtalik. Mabuti na nga lang at hindi siya nagtataka kung bakit napakahilig ko sa sex. Dahil pag nagkataon ay hindi ko naman alam kung papaano ko siya sasagutin. Kung papaano ko ipapaliwanag sa kanya ang kondisyon ng aking katawan. Mama Mia, oo. Tama ang iniisip nyo. Inilihim ko rin maging kay Arthur ang lahat sa aking nakaraan. Dahil sa totoo lang, natatakot ako, Mama Mia, na kapag umamin ako sa kanya na sirang-sira na akong babae, ay baka hindi niya ako matanggap. Baka, Mama Mia, mandiri siya sa akin kapag malaman niya na pinagpasapasahan na ako ng iba't ibang lalaki. Kaya naman, mas pinili ko na lang na isikreto ang aking nakaraan mula sa kanya. Sinabi ko rin sa kanya, Mama Mia, na ulilang lubos na ako at wala akong kamag-anak na nakilala dahil maagang namatay ang mga magulang ko. Mama Mia, hindi ko alam kung hanggang kailan ang pagsisinungaling ko sa asawa ko. Pero umaasa ako na sana ay tuluyan ng mabaon sa limot ang lahat ng aking mga masasalimuot na nakaraan. Nung pumayag akong magpakasal kay Arthur, Mama Mia, ay hindi na kami naghintay na maikasal. Agad na akong lumipat sa inuupahan niyang bahay. Nagsama kami ni Arthur noon kahit hindi pa kami legal na kasal. At kahit hindi pa kami kasal, Mama Mia, ay nagpaplano na kaming magkaanak. Sa totoo lang ay nagdadalawang isip talaga ako tungkol sa bagay na yon. Dahil hindi ako sigurado, Mama Mia, kung magiging mabuting ina ba ako. Pero syempre, hindi ko yon pinahalata kay Arthur. Namuhay kaming dalawa na parang mag-asawa na talaga. Kahit pareho kaming nagtatrabaho, ay sinisigurado namin na pagka-uwi sa bahay ay solo na namin ang isa't isa. Mama Mia, naging maligaya akong tunay sa piling ni Arthur. Matapos nga kaming ikasal ni Arthur ay naging sunod-sunod na rin ang swerteng dumarating sa buhay namin. Na-promote si Arthur sa trabaho at na-meet ko na rin ang pamilya ng aking asawa, Mama Mia. Mabuti naman sa akin yung pamilya ng asawa ko, lalo na yung tatay niya. Mama Mia, sa pamilya ni Arthur, naramdaman ko ang isang buong pamilya. Nakikita ko kasi na masaya sila. Kaya minsan ay hindi ko mapigilan ang aking sarili na maalala si Nanay at Tatay Berto. Hindi ko maiwasan na isipin kung kumusta na kaya ang mga ito. Wala na po kasi talaga akong naging balita sa kanila, Mama Mia, mula nung lumayas ako sa amin. Hindi din naman ako nagtangkang bumalik doon, lalo na ngayon na nasabi ko kay Arthur na patay na ang mga magulang ko. Mama Mia, nung ma-promote nga si Arthur ay mas pinagbutihan pa niya ang kanyang trabaho. Gusto kasi ni Arthur na makakuha ng mas higher position. Dahil doon ay nabawasan rin ang oras niya sa akin. Minsan nga ay lagpas 10:00 na siya ng gabi kung umuwi. Hindi naman ako nagger, Mama Mia, kaya hindi ako nagtatanong sa kanya. Hinahayaan ko lang siya at sinusuportahan. Dahil alam ko naman na lahat ng ginagawa ng asawa ko ay para sa future ng pamilya namin. Alam ko, Mama Mia, na ang lahat ng ginagawa niya ay para sa magandang kinabukasan ng aming mga magiging anak. Pero
Mama Mia, ang hindi ko inaasahan, kahit pala masaya na ako sa piling ng asawa ko, ay hindi pa rin pala naghihilom ang sakit na dulot ng aking nakaraan. Bumalik ang kakaibang init na nararamdaman ko sa aking katawan, Mama Mia. Bumalik ang pagkahilig ko sa sex. At dahil sa madalas na hindi kami nakakapagtalik ni Arthur, ay nararamdaman ko na naman ang unti-unting pagbalik ng atraksyon ko para sa ibang lalaki. Mama Mia, ilang beses kong pinigilan ang sarili ko, pero sadyang napakalakas ng pagnanasa na nararamdaman ko sa aking bagong katrabaho na si Jude. Mama Mia, si Jude ay isang lalaking may matipunong pangangatawan. Isa yon sa mga unang napansin ko tungkol sa kanya. Wala din preno si Jude, Mama Mia. Kahit alam niya na may asawa na ako, ay panay pa rin ang panlalandi niya sa akin. Siguro nga ay alam niya rin, Mama Mia, at nararamdaman niya rin na may pagnanasa ako sa kanya. Siguro alam niya, Mama Mia, na hindi naman talaga ako matinong babae. Isang araw ay may event na ginanap sa pinagtatrabahuan ko. Anniversary kasi ng kumpanya, kaya syempre may pakain at mga palaro. Mama Mia, alam kong sinadya ni Jude na tumabi sa akin sa upuan. At ewan ko ba, pero parang may kuryenteng dumaloy sa loob ng buong katawan ko nung maramdaman ko ang pagdampi ng palad niya sa may tuhod ko. Hindi yon napansin ng iba naming mga kasamahan dahil sa nakalagay na tablecloth. Mama Mia, nakapalda ako nung mga oras na yon. Kaya malayang nakapa ni Jude ang aking mga hita. Wala akong lakas ng loob na pigilan siya sa kanyang ginagawa. Dahil sa kaloob-looban ko, Mama Mia, alam kong gustong-gusto ko rin ang ginagawa ni Jude sa aking katawan. Mama Mia, sa sobrang pigil ang ginawa ko, ay hindi ko na natansya, Mama Mia, na nag-e-imagine na pala ako na naghahalikan na kaming dalawa ni Jude. Nag-e-imagine na ako na hinahawakan na niya ang buo kong katawan. Mabuti na nga lang at hanggang hita lang ang ginagawa niyang panghihipo sa akin. Mama Mia, nung matapos ang event ay pumunta kami ni Jude sa isang motel. Oo, walang usapan na naganap. Basta, Mama Mia, pareho naming desisyon na magkasamang umalis sa event at pumunta sa isang motel. Doon sa loob ng kwarto ng isang motel, Mama Mia, ay inilabas namin ni Jude ang pagnanasa naming nararamdaman sa katawan ng isa't isa. 3 beses kaming nagtalik ni Jude nung gabing yun. Hapong-hapo akong umuwi noon, Mama Mia. Mabuti na lang at wala pa ang asawa ko, kaya walang magtatanong kung anong nangyari, kung bakit ako na late ng uwi. Mama Mia, yung nangyari sa amin ni Jude ay hindi lang pang isang beses. Naulit pa yun ng naulit at naging mas madalas pa nga ang aming pagniniig kesa sa pagniniig namin ng asawa ko. Sa tuwing nagtatalik kasi kami ni Arthur, Mama Mia, ay hindi na ako nasasatisfy sa kanya. Minsan pa nga ay si Jude ang naiisip ko kahit si Arthur naman ang kasiping ko. Mama Mia, doon ko na tinanggap na wala na talagang gamot sa kati ng aking katawan. Hindi ko na pinigilan pa ang sarili ko, Mama Mia. Bumalik ako sa dati kong gawi. Nakikipagsiping ako sa lalaking nakakatawag ng aking pansin. Alam kong mali at alam kong delikado, pero hindi ko kasi talaga mapigilan, Mama Mia. Akala ko hanggang doon lang ang pagiging makasalanan ko, Mama Mia. Akala ko ay hanggang doon lang ang kasalanan ko sa asawa ko. Pero dumating ang pinakamalaking tukso na alam kong sisira sa aming mag-asawa. Mama Mia, bumisita sa bahay namin ni Arthur ang kanyang mga magulang kasama ang mga kapatid nito.
Wala noon si Arthur dahil nasa trabaho pa. Kaya naman ako lang ang mag-isang humarap sa kanila. Swerte pa din ako, Mama Mia, dahil kasundo ko naman ang aking mga biyanan, pati na rin ang mga kapatid ni Arthur except kay Jay. Si Jay ay ang sumunod na kapatid ni Arthur. Tahimik lang siya habang nagkukwentuhan kami ng iba niyang mga kapatid. Mama Mia, pinilit ko talagang wag mag-isip ng malaswa sa kahit na sino sa kanila. Pero nadaig ako ng aking kakatihan dahil nung mahuli ko si Jay na nakatitig sa akin ay hindi ko maiwasan na makaramdam ng kakaibang pagnanasa. Mama Mia, maniwala ka man sa hindi, pero pilit ko talagang iwinaglit sa isipan at sistema ko ang atraksyon ko kay Jay noon. Ginawa ko ang lahat, Mama Mia, upang mawala yon. Araw-araw kong niyayaya si Arthur na magniig kami. At kung tumatanggi siya, ay doon ako kay Jude nagpapakamot ng aking kate. Mama Mia, alam kong mali. Pero kahit anong gawin ko ay bumabalik pa rin sa isipan ko si Jay. At lalo pa akong namroblema dahil lang tukso na mismo ang pilit na lumalapit sa akin. Kailangang makitira muna sa amin si Jay, Mama Mia, dahil nakakuha raw ito ng trabaho na malapit sa bahay namin. Mama Mia, gustong gusto kong tumanggi noon, pero ano ba ang ibibigay kong dahilan kay Arthur para wag akong pumayag na tumira sa bahay namin ng kanyang kapatid? Wala akong maisip na pwedeng idahilan sa kanya. Kaya nanahimik na lang ako, Mama Mia, at pumayag sa gusto ni Arthur na patirahin pansamantala sa amin ang kanyang kapatid. Taimtim talaga akong dumadalangin noon na sana ay wag pahintulutan na magkasala kaming dalawa ni Jay. Naging maayos naman ang mga unang araw naming tatlo sa loob ng iisang bahay, Mama Mia. Madalas ko pa rin napapansin ang lagkit ng tingin sa akin ni Jay. At ang mga titig na yon, Mama Mia, ay may dalang kakaibang sensasyon sa katawan ko. Alam kong napapansin din ni Jay ang panakaw na pagtitig ko sa kanya. Pero hindi lang siya nagsasalita. Hanggang sa magkaroon ng tsansa na magkausap kaming dalawa. Maaga kasing nakatulog noon si Arthur. Nagkikwentuhan sa akin si Jay, Mama Mia. At naikwento niya sa akin ang kanyang mga nakaraan. Naikwento niya sa akin yung mga dati niyang kagaguhan. Hanggang sa umabot kami sa usapang sexual. Naramdaman ko ang pag-init ng aking katawan nung mapadako doon ang topic naming dalawa. At habang tinatanong ako nito kung pang-ilan ko ba raw si Arthur, Mama Mia, ay hindi ko mapigilan na magpantasya na may nangyayari sa aming dalawa. Nagtanong pa siya kung may karanasan na ba daw ako bago kay Arthur. Magkahalong pananabik at takot ang nararamdaman ko nung mga oras na yun. Pananabik dahil may pakiramdam ako na mangyayari na ang nasa panaginip ko, Mama Mia. Takot dahil baka mahuli kami ni Arthur. Siyempre, Mama Mia, sinagot ko ang mga tanong niya. Oo, meron. Bago pa kami magkakilala noon ni Arthur ay may naging karelasyon ako at siyang nakauna sa akin. Nagsisinungaling ako sa sinabi ko sa kanya, Mama Mia. Siyempre hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa nakaraan ko. Sinasakyan ko ang panlalandi niya sa akin hanggang sa unti-unti ay naglapit na ang aming mga labi. Mainit at mapupusok ang halikang namagitan sa amin. Halos napaungol na nga ako nung maramdaman ko ang kanyang kamay sa aking katawan. Mama Mia, dali-dali niya akong hinila papunta sa kwartong kanyang tinutulugan. Doon namin pinagsaluhan ang pinagbabawal na atraksyon. Puno ng pagnanasa ang bawat halik namin sa isa't isa. Maghuhubad na nga sana kami ng mga damit namin nung marinig ko ang pagtawag sa akin ng aking asawa.
Dali-dali akong inayos ang aking sarili bago lumabas ng kwarto ni Jay. Sinabi ko na lang sa asawa ko na kumuha lang ako ng tubig dahil nauuhaw ako. Mama Mia, simula nung gabi na yon ay nagkaroon na kami ni Jay ng mutual understanding. Pinili din itong umalis na sa amin at magrenta ng sariling apartment upang magkaroon kami ng lugar para mapagbigyan ng aming mga sarili. Mama Mia, umabot ng halos 6 na buwan ang aming sekreto bago ko napagtanto na hindi na lamang simpleng pagnanasa ang nararamdaman ko para kay Jay. Mahal ko na ang kapatid ng asawa ko, Mama Mia. Minahal ko siya dahil binibigay niya sa akin ang atensyon na dapat ang asawa ko ang nagbibigay sa akin. Dahil naging sobrang busy ni Arthur sa trabaho, kaya madalas ay gabi na lang kami nakakapag-usap. Habang si Jay naman, Mama Mia, ay lagi-laging nag-a-update sa akin at laging nagtatanong tungkol sa araw ko. Mama Mia, naguguluhan ako dahil alam ko din naman sa sarili ko na mahal ko pa rin naman ang asawa kong si Arthur. Isang araw, Mama Mia, ay inanyayahan kami ng aking biyanan na pumunta sa bahay nila dahil may simpleng salo-salo daw bilang selebrasyon ng kanilang wedding anniversary. Mama Mia, kwento nila ang kanilang love story, pati na ang masasaya nilang mga alaala at masasayang nangyari sa buhay nilang mag-asawa. Naikwento din nila kung gaano ka-close ang magkakapatid, kung paanong lagi silang magkasangga sa bawat hamon ng buhay. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, Mama Mia, dahil sa posibleng mangyaring away kapag nalaman ng lahat ang tungkol sa relasyon naming dalawa ni Jay. Mama Mia, pinipigilan ko ang mga luha ko dahil sa konsensyang bumalot sa puso ko. Nagigilty ako sa ginagawa kong pagtuhog sa magkapatid. Kaya bago pa kami nakauwi ng bahay ni Arthur, ay nakabuo na ako ng desisyon na iwanan na siya. Mama Mia, alam kong sasabihin ng iba na duwag ako dahil gumagawa ako ng kasalanan, pero tatakasan ko lang pala at hindi haharapin ang mga consequence nito. Pero para sa akin, Mama Mia, nung mga panahon na yon, ito ang pinakatamang gawin. Ang iwanan ng lahat upang manatiling sekreto ang nangyari sa aming dalawa ni Jay at upang wag nang magkasira pa ang magkapatid. Mama Mia, dahil wala na akong mukhang maihaharap kay Arthur, ay nag-iwan na lang ako ng sulat. Sinabi ko kay Arthur ang mga nakaraan ko upang kahit papaano ay magkaroon siya ng rason upang wag na akong hanapin at harapin. Habang kay Jay naman ay sinabi ko doon na hindi ko kayang makitang magkasira-sira dahil lang sa akin. Hiniling ko rin kay Jay, Mama Mia, na wag na akong hanapin pa. Mama Mia, napakalaki talaga ng kasalanan ko sa asawa ko. At kapag dumating ang araw na muli kaming pagtatagpuin ng tadhana, ay hihilingin kong muli ang kanyang kapatawaran. Ipinagpapasalamat ko na lang din, Mama Mia, na hindi ako nagkaroon ng anak dahil ayaw kong magaya sa akin ng anak ko. Ayaw kong makita niya akong ganito. At ayaw kong maging isang ina na katulad ng nanay ko. Sa ngayon, Mama Mia, ay hindi na ako nagkaroon pa ng kahit na anong balita tungkol kay Arthur at kay Jay. Mas pinili ko na lang din na manirahan mag-isa. Nagtayo na lang ako ng maliit na tindahan upang kahit papaano ay makaraos ako sa pang-araw-araw. Iniwasan ko na rin na makahalubilo sa mga lalaki. Alam kong matagal-tagal na proseso pa, Mama Mia, bago ko mapatawad ang aking sarili. Handa akong daanan ang prosesong yun upang maiayos ang aking buhay. Naway kapag dumating ang panahon na yun ay hindi pa huli ang lahat para maitama ko ang aking mga pagkakamali. Hanggang dito na lamang, lubos na nagpapasalamat, Kathy.
napakahirap ng sitwasyon ni Kathy. Si Kathy kasi sa tingin ko ay mayroon siyang isang sakit. Kumbaga yung trauma niya mula nung pagkabata siya ay ngayon pa nagmanifest kung kailan tumanda na siya. Kathy, kung may extra kang pera, sana lumapit ka sa mga professional. Sa mga psychologist o psychiatrist, hindi ko alam, pero kailangan mo talagang magpatingin sa professional para matulungan kang ayusin ang buhay mo. Hindi ko rin alam kung meron bang mga local o mga NGO na nag-offer ng ganong klaseng serbisyo. Sana mag-research ka rin, Kathy. Sana tulungan mo ang sarili mo. Dahil kapag walang medical intervention, sa tingin ko babalik at babalik pa rin ang sakit mo. Sa lahat ng mga dumaranas katulad ni Kathy, sana po kung kayo ay isang ina at may anak kayong inabuso, sana po matuto po kayong manindigan para sa anak nyo. Huwag nyo pong panghinayangan ang isang lalaki, lalo na kung ito ay mapang-abuso hindi lang sa iyo kundi maging sa inyong anak. Maraming salamat sa pakikinig nyo sa kwento ni Kathy. Huwag kalimutang i-share at i-like ang kanyang video. Huwag rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel at huwag kayong mahiya, i-click ang notification bell para updated kayo sa bawat nating upload. Magandang araw, ako po si Mama Mia.